Ako si Lourdes, 75 taong gulang na ako ngayon. At alam mo, habang tumatanda ako, napansin kong hindi pala nawawala ang mga alaala. Akala mo lang nawawala sila. Tahimik lang silang naghihintay, parang lumang kahon na itinabi mo dahil masakit buksan o akala mo'y wala ng laman. Nitong mga nakaraang araw, habang nakikinig ako sa mga kwentong tulad nito sa kanal na ito, biglang may bumalik sa akin. Isang amoy, isang tunog, isang pakiramdam. At hindi ko inakalang iiyak ako, hindi yung hagulgol, kundi yung tahimik na luha. Naalala ko ang sarili ko, ang batang Lourdes, nakayapak sa putik, may hawak na basang damit, tumatawa kahit giniginaw. Kaya bago ka umalis dyan at isipin na kwento lang ito, pakinggan mo muna. Kahit sandali lang. Kasi baka sa loob ng kwento ko ay may marinig ka ring pamilyar sa sarili mo. Baka maalala mo rin ang mga bagay na matagal mo nang hindi binubuksan. At kung mangyari iyon, hindi ka na mag-iisa ngayong gabi. Lumaki ako sa isang maliit na barangay noong mga 1950s, malayo sa syudad. Noon, hindi minamadali ang buhay. Nabubuhay kami sa araw, sa hangin, sa ulan. Kapag umaga, alam mong umaga dahil sa tunog ng manok at amoy ng kanin. Kapag gabi, gabi talaga, madilim, tahimik, at ang ilaw ay kandila o gasera na marahang kumikislap. Ang bahay namin ay gawa sa kahoy at pawid, may mga singit sa dingding na pinapasukan ng hangin. Sa sahig, banig. Kapag humiga ka, maririnig mo ang tunog ng bahay, ang kahoy na parang humihinga, ang hangin sa ilalim, at oo, minsan pati ang mga daga sa kisame. Hindi kami takot. Para sa amin, normal lang iyon, bahagi ng buhay. Si nanay ko ay hindi madaldal, pero ramdam mo siya sa bawat kilos. Kapag nagluluto siya, may ritmo ang galaw ng kamay. May tunog ang sandok, ang takip ng palayok. Minsan may humming siyang mahina lang, pero kapag narinig mo yon, parang sinasabi ng bahay, ayos lang. Si tatay naman ay tahimik na lalaki. Kapag nagsalita siya, maikli lang, pero may bigat. Kapag sinabi niyang, uulan mamaya, uulan talaga. Hindi dahil may balita siya, kundi dahil kilala niya ang hangin at ang langit. Kapag umuulan at hindi siya makapunta sa bukid, uupo siya sa may bintana at manonood. Sa umaga, nagigising ako sa manok at sa yabag ng matatanda papunta sa bukid. Minsan may tatawag na kapitbahay, "Hoy, gising na kayo?" Hindi para manghimasok, kundi dahil magkakapamilya kami sa barangay. Kapag may sakit ang isa, alam ng lahat. Kapag may pagkain, may nagbabahagi. Hindi kami mayaman, pero hindi kami nag-iisa. Para sa akin, mas mahalaga iyon. Naalala ko ang mga umagang nag-iigib kami ng tubig, dala ang timba. Minsan mabigat, minsan natatapon. Tapos tatawa kami kahit napapagalitan. Hindi dahil pasaway kami, kundi dahil kahit mahirap ang buhay noon, may puwang pa rin para sa tawa. At kapag tag-ulan, iba talaga ang mundo. May katahimikan bago bumuhos ang ulan. Tumitigil ang mga ibon, lumalamig ang hangin, at ang langit ay nagiging kulay, abo na may bigat. Kapag naramdaman namin iyon, sabay-sabay kaming kikilos, walang sigawan, parang kabisado na ng katawan. Si nanay magsasara ng bintana, kami tatakbo para kunin ang mga damit. "Bilisan mo, Lourdes," sasabihin niya, may lambing sa boses. Kapag nabasa ako, kukunot noo siya kunwari, pero alam kong natatawa rin siya sa loob. Darating ang unang patak-tak-tak sa yero,
mahina sa simula, tapos lalakas. At doon mo maaamoy ang lupa kapag unang nabasa. Basang lupa, sariwa, buhay. Hanggang ngayon kapag naamoy ko iyon, parang may pintong bumubukas sa alaala ko. Kapag malakas na ang ulan, nagsasama-sama kami sa loob, magtitipon sa paligid ng kalan. Ang apoy ay kumikislap, ang liwanag ay gumagalaw sa dingding. Si nanay magluluto ng mainit na sabaw, madalas lugaw. Hindi kailangan ng marami, ang mahalaga may init sa loob ng bahay. Wala kaming telebisyon, wala ring cellphone. Pero hindi kami nababagot. May kwento at may katahimikan sa pagitan ng mga salita. Doon ko natutunan na ang pagmamahal ay hindi kailangang malakas. Minsan, tahimik lang siya. Minsan may kakatok sa pinto, kapitbahay na magtatanong kung ayos lang kami. Minsan may dalang luya o dahon para sa tsaa. Walang pormalidad. Ganito ang barangay noon. Kapag umuulan, mas lumalabas ang kabaitan. Kapag may pasok sa eskwela at umuulan, pare-pareho kaming basa at may putik ang paa. Pare-pareho rin ang baon. Simpleng kanin, minsan may asin o toyo. At doon nawawala ang hiya dahil pare-pareho lang kami. May amoy ng tiyok at basang kahoy sa silid-aralan. Ang guro namin ay istrikto pero may puso. Kapag may batang gutom, hindi niya sinisigawan. Titingin lang siya at sasabihin, halika. Minsan may biskwit, minsan wala, pero ramdam mo ang malasakit. Kapag uwian, pagod man ang katawan, tahimik ang isip. Ngayon baliktad na minsan, di ba? Tuwing weekend may palengke o tiyangge. Hindi malaki, pero buhay. Si nanay pipili ng gulay, ako'y nakasunod, hawak ang kanyang saya. Minsan may candy na gusto ko, minsan wala kaming pera. Hindi ako nagtatampo. Kapag may barya si nanay at hinati niya ang isang maliit na candy sa amin, parang fiesta na iyon. Kapag may fiesta sa barangay, kahit mahirap kami, gumaganda ang lahat. May banderitas, may lutong ulam, may sayawan sa plaza. Kahit hindi marunong sumayaw, sasayaw ka pa rin. Ang mahalaga, masaya. May isang fiesta na naaalala ko na umulan bigla. Walang umuwi. Tumawa lang ang mga tao, nagpatuloy ang tugtog. Doon ko nakita kung paano ngumiti ang mga tao kahit basa. Parang sinasabing, hindi kami matatalo ng ulan, pero may mga bagyo rin. Isang bagyo noong mga dekada, 70, ang hindi ko makalimutan. Ang hangin ay parang gustong buwagin ng bahay. Ang ulan ay parang pader. Sa gabing iyon, ang tunog sa bubong ay hindi na musika. Nanginginig ang bintana. Tahimik pero mabilis ang kilos ni nanay. Pinaupo niya kami sa isang sulok malayo sa bintana. Ang pinakamaalala ko sa gabing iyon ay hindi ang lakas ng hangin, kundi ang kamay ni nanay sa balikat ko. Mahigpit pero hindi masakit. Parang sinasabi niya, nandito ako. Kinabukasan, maraming sanga at dahon sa lupa. May mga bubong na nasira, pero agad nagtulungan ng mga tao. May nag-ayos, may nagluto, may nagbahagi. Doon ko natutunan na kapag may bagyo, hindi lang bahay ang nasisira. Minsan, lumalabas din ang kabutihan ng tao. Habang lumalaki ako, dumating ang radyo. Parang milagro ang unang beses kong marinig iyon. May boses sa loob ng kahon. Natakot ako ng kaunti, natawa rin. Si tatay, tahimik lang pero kita ko sa mata niya ang pagtataka. At tuwing gabi, may awit na, may balita, may drama. Pero kahit may radyo na, mas gusto ko pa rin ang tunog ng ulan. Kasi ang ulan ay hindi nagsisinungaling. Wala siyang palabas.
nandyan lang siya. Nung dalaga na ako, naging mas mahiyain ako, mas aware sa sarili. May isang araw na may binatang ngumiti sa akin sa tindahan at biglang uminit ang mukha ko. Umuwi akong parang tumatakbo ang puso. Hindi ko sinabi kay nanay, pero parang alam niya. Ngumiti lang siya at sinabi, "Lourdes, tumatanda ka na." Nakakahiya, pero nakakatawa rin ngayon. Hindi iyon malaking love story. Maliit lang, mga tinginan, mga hiya, mga sandaling tahimik. Pero maganda sa alaala ko kasi doon ko unang naramdaman na may mundo sa labas ng pagiging bata. Dumating ang panahon na kailangan kong umalis sa barangay at pumunta sa syudad. Maingay, mabilis, maliwanag. Hinanap ko ang dilim na tahimik at ang tunog ng ulan sa bubong na pawid, wala. Sa syudad, kapag umuulan, parang naiirita ang mga tao. Sa amin noon, kapag umuulan, mas nagiging malapit ang lahat. Naging ina rin ako. At doon ko naintindihan si nanay, ang pagod na hindi sinasabi, ang pagmamahal na ipinapakita sa pagkain, sa kumot, sa haplos bago matulog. Hindi perpekto ang pagiging ina ko. May mga araw na napasigaw ako, may mga araw na pagod ako. Pero sinubukan ko. Ngayon lola na ako. Tahimik ang bahay, marami na ang nauna. May mga gabing mahaba ang oras. Pero nang makita ko ang mga kwentong ganito, parang may bumalik na kasama, parang may mga boses na pamilyar. At ako, na matagal ng tahimik, biglang gustong magsalita. Kasi kapag tumanda ka, minsan akala mo wala nang makikinig. Parang tapos na ang kwento mo, pero hindi pala. May mga taong tulad mo na naghahanap lang ng boses na pamilyar, boses na hindi nagmamadali, hindi nangaaway, at nagsasabing, "Naalala ko rin yan." Kaya kung nakikinig ka pa rin hanggang ngayon, salamat. Hindi mo lang pinakinggan ang kwento ko. Pinakinggan mo rin ang batang Lourdes na matagal nang nakaupo sa sulok ng alaala ko. At kung may iiwan man akong isang bagay sa'yo, kapag umuulan sa inyo, huwag ka agad mainis. Tumigil ka sandali. Makinig ka, amuyin mo ang hangin kung kaya, baka may bumalik. Baka maalala mo ang isang gabi na may kandila, may mainit na sabaw, at may taong nagmamahal sa'yo, kahit wala na siya ngayon. Ako, tuwing umuulan, umuupo ako sa tabi ng bintana. Hindi na ako bata, hindi na ako mabilis. Pero sa tunog ng tak, 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 sa bubong, kahit saglit lang, bumabalik ang lahat. At sa sandaling iyon, buo ulit ako.